So ayan po, magandang tanghali po. So sige sir, start na tayo doon sa topic natin. So papaanong pumili ng tamang kooperatiba? Pero may tanong ako sa'yo. Yes, Ilan sir. na ba ang investment mong cooperative? Sa akin, sir, pwede ba disclose? Ay, naman. Confidential pa yan. Sige, ilan? Meron kasi ako pinirahan, sir, na NDA. Joke lang. Bawal ba? Bawal. Actually, hindi naman po, no? Para sa mga nanonood po dito sa atin, kahit ilang cooperatives naman ang iyong pag-investan. Kasi depende po sa kooperatiba yan. Minsan, may mga kooperatiba tayo na may limitation lang eh. Diba? Lalo po pagdating sa shared capital. Kasi po, isa sa mga batas natin pagdating sa cooperative ay hindi dapat lalagpas ng 10% ang hold ng isang member. So halimbawa po ay 5 million, no? For the sake of computation, no. 5 million yung total capitalization, no, yung authorized na shares natin, no. Hindi po pwede na merong isa tayong miyembro na 1M yung kanyang hahawakan or 2M, ganun, no. Sa mga korporasyon po pwede po 'yon, pero sa kooperatiba po limited po tayo to 10%. So halimbawa meron kayong isang kooperatiba na member ka, limit ka na doon, no. Pwede ka mag-invest doon sa ibang cooperative, no. So napakaganda ng ng topic natin ngayon. So sir, sige nga, paano ba pipili ng tamang cooperative? Actually, sir, itong mga napili natin, para sa akin mga talaga, parang personal din eh. Kumbaga sa parang kung natin yung question, personal mo talaga siya masasagot eh. No? Tama. So, sa akin, sir, kaya parang is number one na kailangan parang maging consider a factor ng isang gusto magpa-member ng isang cooperative. Before pala yun, sir, sagutin ko, dalawa na po yung cooperative na member ako, sir. Okay. Alright. Ayun, na-disclose na. Sige, sir. Ayun, commercial. Number one, sir, is commitment to values. Okay, so yun yung isang natin. So dito po sa usapan natin ngayon, susubukan namin na maging objective as much as we can, di ba? Pero sabi nga ni Sir Gian, yung question kasi is very subjective, Yes, no? So subukan natin, since nasa co-op tayo, edi baka yung mga sagot po namin ay para mahikayat magmiyembro ng iPro Co-op, pagpasensyahan nyo na po. Pero subukan nating maging objective. So number one, sabi ni Sir Gian ay? Commitment to values. So ano ba sa yung ibig mong sabihin ng commitment to values? Sir, parang kasi, very crucial. Diba? Parang kailangan ma-align yung isang cooperative na values and principles na parang ma-ensure mo sa akin personally na dapat mag-resonate or yung mag-resonate doon on our beliefs. Kumaga parang yung feeling na sir, ay parang dito sa cooperative na to dahil sa cooperative core values na meron sila. So parang yun din yung pinoportray ko as a person. Okay. So yung parang for me, sir, ma-enhance yung natin dyan yung overall experience as a member. Kung gusto ko magpa-member doon, then parang ma-feel ko doon sa isang cooperative na yun na belong ako. Parang ganun. With a shared purpose din na gusto kong i-achieve in the future. So ganun. Okay. So, parang crucial talaga na alam natin yung commitment ng values ng isang cooperative. Okay. So, next question ay, ano yung core values ng iPro Cooperative kaya ka nag-join as member? Ano doon sa IPRO? Siyempre, yung unang-una, yung letter I, integrity. Okay. Yun ang isa sa natin, sir, core values dito sa iPro Cooperative. So, ano ang definition ng integrity? Kahit na yung layman's term, kasi di ba may deeper meaning yun no? Na parang more on connected sa Diyos kasi yung integrity, kung tutuusin sa deeper meaning niya. Pero sa layman's meaning, ano ibig sabihin mo ng integrity? Parang sir, straightforward. Or kahit na, kasi kung natin siya parang sir, even walang nakatingin sa'yo, parang more than meaning siya doon sa word na honest. Okay. So yung definition niya na doing the right thing even if no one is looking. Yes, ang ibig mong sabihin. Correct. Okay. Which is tama kasi at the end of the day pagdating po kasi sa mga negosyo ang talaga kasing hold lang natin pagdating sa business ay yung mga personnel na nagpapatakbo Kung tutuusin wala naman po, kunyari mag-i-invest ka sa kahit na anong negosyo, kooperatiba man yan, corporation man yan, or even yung sa mga partnerships, joint ventures, etc. Kasi parang at the end of the day, with all the factors na kailangan mo i-consider, the finance, the marketing, etc., yung mga business na mga details, parang magsa-summarize siya doon pa rin sa mga nagpapatakbo noong business. Kaya nga po napaka-important na yung mga pipiliin
pipiliin natin na leaders ng kooperatiba natin ay yung naka-align or sabi mo nga kanina, parang sila yung nire-resonate nila yung core values na meron ng isang cooperative. Kasi sila, syempre, sila po yung magli-lead sa atin para doon sa para sa kung saan natin lahat gustong pumunta. Kaya nga, napaka-important din na sa mga members natin ay kapag po nagkakaroon ng mga General Assembly, attend po kayo. Correct. Diba? And then makiparticipate po talaga tayo kasi may boto po kayo doon eh. Kasi parang end of the day, ang isang ano tawag doon, yung sa posisyon bilang isang chairman halimbawa or board of directors, napapalitan naman po yan eh. Diba? Halos annual meron pong botohan dyan. So anytime po pwede nyong i-kick out yung chairman ninyo, diba? Yung mga nasa committee, pwede nyo pong i-kick out yung mga yan kung hindi na sila or nakikita na ninyo na hindi na yun yung gusto ninyo na mangyari doon sa sa ating cooperative. Yes. And yun din po yung importance na dapat nakikita natin yung mga nasa management team natin, especially yung mga even yung mga project managers ba natin kung tutuusin. Kasi po sa isang kooperatiba, minsan magkakaroon na ng maraming produkto, 'di ba? Marami ng services. So parang meron na tayong per project. So halimbawa, dito sa iProCoop, sinimulan natin yung project ngayon ng sa credit na facility natin. So kinakailangan na makilala nila sino ba yung manager na nag-oversee para doon, tama ba yung system na meron sila. Kasi, una is the system. Yun din naman na kinakailangan nating tingnan. Dapat parang may maayos sana na system doon sa which is challenging po siya. Yes. Na gawin. Sa totoo lang, di ba? Kasi wala namang system na one size fits all. Tama. System and then yung personnel na nagpapatakbo, especially yung mga leaders na nagpo-provide ng system. So dapat makilala rin po natin lahat yan. Kasi ang ganda sana ng common bond of membership ng isang co-op, ang ganda sana ng purpose ng isang co-op, pero kung hindi talaga rin natin siya pagtutulong-tulungan, rin po siyang mangyayari, di ba? So parang bigyan ko po kayo ng siguro concrete na example. Halimbawa po yung credit facility ng ating cooperative, syempre pagdating sa establishing the system, ang dami mong tinitingnan diyan, di ba? Ano yung mga ginawa natin? Siyempre, una is the policy na kinakailangan mong ipatupad. Sino yung magpapatupad ng policy na yon? Papaano siyang ipapatupad? Diba? Mula doon sa paghahanap ng mga miyembro na gustong magkaroon ng business loan hanggang sa tamang pag-CCI, diba? Para i-approve ba yung loan o hindi? Kasi siyempre, kapag in-approve, naka-risk na yung pera mo doon, diba? So yung risk management doon. After that, yung mga mangungulekta, diba? Hindi lang yon kapag mangungulekta, yung papaano yung sa cash nila, diba? Para nang sa ganun, iwasan ng system natin yung mga kupit-kupit, etc. Because that's part of business, no? Ang hirap magnegosyo kaya, 'di ba? Kung tutuusin. Lalo sana sir, credit, may involved ng credit. 'Di ba? Pero ang dami kasing, 'di ba? Ilan na yung natulungan natin sa credit pagdating sa mga members ng co-op? Ako ngayon sir, as of ang tingin ko nasa 79 na yun eh. Oo, 'di ba? So parang 79 na yun mula nung inopen natin siya, 'di ba? Yun mga bagay po kasi yun na dapat nating makontrol. And yung mga dapat nating makontrol na mga bagay ay dapat naka-align dun sa core values. Sabi nga ni Sir Gian kanina, na commitment ng ating cooperative, no? So, yung pangongolekta, yung pag-audit, di ba? Nung mga yon, o pag dumating yung pera, saan dadalhin, etc. So paano yung business process, di ba? Yun yung mga yun yung mga controlled pa natin. Pero po kasi, pagdating sa negosyo, may mga bagay na controlled tayo, may mga bagay na hindi tayo controlled, di ba? Yes. Ano yung mga bagay na hindi mo controlled? Okay, ginawa lahat ng CI, proper, etc., etc. May mga bagay na, halimbawa, nung nagkaroon ng summer, di ba? May mga negosyo, yung mga members natin na tumumal yung benta. Kasi sobrang init po dito sa Nueva Ecija. Sobrang init sa Nueva Ecija, walang lumalabas. So walang benta yung ibang mga members. Meron silang ibang mga payments na mga na-delay. Hindi na natin control yun, di ba? Ang ginagawa na lang nung parang credit team natin, tinutulungan pa silang magbenta. Minsan, di ba? May mga product sila na mismong yung nasa collection, sila mismo yung nagbebenta, nagdi-dispose, di ba? Ng mga products. So nagtutulong-tulungan po kung tutuusin, di ba? Yun, medyo controlled mo pa. Ano po yung hindi na natin pa isang controlled? Yung death. Ba ng mga members natin. So yung death po ng meron po tayong mga members na namatay unfortunately, no. Hindi na po natin yung controlled. Pero ano controlled natin doon? Dahil doon sa due diligence na ginawa ng management team natin, may mga insurance po sila lahat. 'Di ba? So at least doon pagdating sa risk management, nagagawan mo ng paraan.
'di ba? So makakakuha sila ng claims, meron pa silang maibibigay, meron pang maibibigay ang co-op natin sa kanila, 'di ba? Sa mga naulila, medyo controlled pa. Papaano po yung ang isang reason is hindi kayang i-cover? 'Di ba? Meron po tayong isang member na unfortunately nagpakamatay po siya. Sobrang stress siguro ng buhay, 'di ba? So malangit nawa. So papaano 'yun? Hindi na po natin siya controlled. 'Di ba? So if hindi na natin siya controlled, ano yung mangyayari? Ite-take 'yon ng cooperative as a loss. So ano ibig ba nung sabihin? Hindi maganda yung pagpapatakbo dahil meron tayong loss doon sa specific transaction na 'yon. Do maliit lang naman po siya. Na parang 0.08% lang ng total na umiikot. So hindi naman siya ganoon karamdam, no? Kung tutuusin. Pero paano yung mga ganong situations, 'di ba? Yun yung mga business na mga business operations natin na hindi na natin control yung mangyayari, pwedeng malugi ang isang negosyo kahit na gaano kaganda yung sistema, kahit gaano kaganda yung mga personnel, kahit na gaano sila katuwid, etc. Ibig ba nung sabihin, naloko na tayo? Hindi naman po. Pero kaya po napaka-important ng commitment sa values, no? Nating lahat din. Tama. Kasi even, sabi nga ni Sir Gian, kahit na ako pala nagsabi, doing the right thing while no one is looking, no? Kasi hindi naman tayo lahat updated sa ginagawa ng lahat, no? Ito every Wednesday nga, buti nag-update tayo, di ba? Pero yung daily na activity, hindi naman po natin yung naipapakita, no? Yung mga ginagawa ng kung saan-saan, ng mga nandito sa office, etc. So parang that's why yung paggawa ng process, personnel na nagpapatakbo, personnel na nagde-develop, parang at the end of the day, meron ba silang core values and ina-uphold ba nila yung core values na meron tayo? Para nang sa ganun, things na controlled natin, nagagawa ng maayos. Things na hindi natin controlled, ala na po yun. Wala tayong ano dun, sir. Hindi na talaga natin hawak yun. Kasi ganun po talaga di ba? Negosyo, investment, wala namang guarantee sa buhay, di ba? Parang bigla tuloy umano sa akin na meron pa pong isang example, na concrete na example. Hindi naman po, syempre ginagawa mo parang part ng management, yung due diligence ng lahat ng po pwede mong gawin para nang sa ganun maging safe, ma-lessen yung risk pagdating sa investment, halimbawa. No? Pero kahit na ano pong gawin ninyo, tingnan nyo yung historical performance, di ba? Matagal mo ng kapartner, yung i-investan mo, di ba? And a lot of things na po pwede mong gawin para masabi mo na 99% sure ako dito sa investment natin na ito, may 1% pa. Something na hindi mo controlled. Ibig ba nun sabihin ay nagkulang ka sa part mo as someone na nagli-lead para doon sa buong business, sa buong investment? Hindi naman. Nga lang, life happens. Di ba? Ganun talaga, life happens. So, para sa mga moments na ganun, ano ang masasabi natin? Kailangan bang mga magsisihan? Halimbawa, hindi naman po. No? As long as alam natin na ina-uphold yung core values na meron tayo. Tama. Parang yun talaga, sir. Diba? Parang very crucial talaga. Core values ng isang, hindi man lang sa cooperative, at least sa isang organization or different, sabi mo nga, sir, na corporation or anumang klaseng business and industry. Very important talaga yung values. Correct. Di ba? Kahit na anong ganda ng historical performance. Even, di ba yung isang co-op natin, One CISP, yung HMO po na, tama ba? Sa insurance. Oo, no? Sa health insurance, tama? Yung mga past years, napakaganda po ng performance nila, biglang nagka-COVID. Di ba? Naipakita nila doon na medyo bumaba yung kanilang yung kanilang returns ng mga panahon na yon. Syempre, buti nga hindi sila nalugi. Yeah. Daming mga HMO na mga nalugi, hindi sila mga nakapagbayad doon sa mga obligations nila sa mga sa mga hospitals, no? Kasalanan ba nila yon? Hindi ko alam yung specific na story, pero kung titingnan mo siya, nang sabi nga nung asawa ko ay innocent until proven guilty. Sabi niya, yun, kung titingnan natin siya in good faith, parang COVID happens. Diba? Life happens. Kahit na anong gawin mong risk management, sure ka dito, sure ka dyan, diba? Nangyayari talaga yun. Correct. Diba sabi nga rin, sir, parang napaka-imposible naman maging responsible kasi isang event na wala ka namang control. Tama. Correct. So yun, isa sa mga pandemic talaga, sir, na hindi natin control. Correct. So, ayun. Yun. Okay. Especially po kapag naghahanap kayo ng mga kooperatiba na bata pa. Ito, subjective.
Kasi po ang iPro Co-op ay bata pa kung tutuusin, no? Pagdating sa operations Operation. niya, no? So sa mga batang cooperative katulad ng iPro, ang kailangan niyo lang punting nandiyan is yung commitment ba nila sa core values nila ay na-uphold nila, and then yung core values ba na gusto mo is match. Tama. 'Di ba? Kasi kung match yan, welcome po sa iPro Co-op Yes, kung yun po ang inyong hanap. Actually, sir, sakto yung sinabi mo na bata pa, no? Kasi sa susunod natin na parang things na consider or kailang key factors ng isang gusto magpa-member ng isang cooperative is itong number 2, yung legal and regulatory compliances. Okay. Diba, sir? Kasi parang hindi natin alam kasi baka mayroong mga cooperative na nag-ooperate na hindi naman pala comply. Diba kasi sa totoo Dahil lang, sir, ba ang hirap mag-comply? Napakahirap talaga actually. Sorry po, pero yung tulad ka din reality, sir, na parang isa sa consider kasi kung talagang ang isang cooperative ay nagko-comply doon sa mga Original. government agencies like yung sa CDA specifically, yung Cooperative Development Authority, diba, sir? Dahil siya talaga yung regulatory bodies na nag-aano ng mga cooperatives dito sa Philippines. So kaya parang sa isang cooperative, kung makikita mo sila ay in compliance doon sa rules and regulations na sinet ng CDA, so masasabi mo na siya. Okay, dahil siyempre sa sobrang hirap ng compliance noon sa mga dapat mo i-comply. Correct. Merong discipline kumbaga yung management to comply doon sa mga kailangang sineset. Para in-align na rin, sir, di ba? Legal protected na rin yung mga members na magpapamember doon. Para alam nila na secure din yung nila investment sa interest. Correct, Pagdating tama. sa cooperative. Correct, tama. Dahil alam nila na yung cooperative na to in compliance ito sa CDA. So meron silang sinusunod ni standard, may benchmark sila pagdating sa operation ng kanilang cooperative. So isang thing to na talagang okay, parang okay itong cooperative na to. Tama. At saka sa mahirap pong mag-comply sa mga sa gusto ng CDA or yung mga standards ng CDA. Yes, Lalo sa katulad natin sa iPro na parang bigla tayong nag-jump from last year na micro lang ba tayo? Yes, Last sir, micro. year. And then right now, small, medium. Medium na, sir. O bigla po tayo naging medium. So parang yung biglang dami ng compliance na kailangan mong i-fulfill or kailangan mong ipasa, parang medyo nag-exponential growth. yung yung mga kinakailangan natin. Diba, Si Sir Gian po kasi ang parati kong kasama pagdating doon sa mga compliance din, dahil tinitingnan po natin yan kung paano i-comply para nang sa ganun yung mga magiging leaders po in the future ay magawa nila rin ng maayos yung sa compliance na yan. Ito po ay sikat na sa CDA dito sa Region 3. Alam niyo ko nakikita doon. Hello kayo mga dyan. Dahil araw-araw po siyang nagte-text para po doon sa mga amendment na mga pinasa natin, no? Kasi medyo meron pong delay, no? Yes. Pagdating doon sa yung sa bilis, no? Syempre tayo naman sa co-op, parang sanay ang co-op na medyo matanda, 'di ba? Ganun, parang medyo yung process natin ay medyo mabagal, etc. So, ito si iPro Co-op na ang daming gustong blah 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 blah, 'di ba? And sa amin din naman po talaga, no? Parang honestly doon po sa leadership team ninyo dito sa iPro Cooperative. Syempre since bata pa tayo and bagong business din ang co-op para sa amin, no? Kaya nga sana sa GA natin na mangyayari next month ay meron pong mga madagdag na may mga maraming experience sa co-op. So parang po, ang ginagawa namin is kung ano yung nandun sa nakasulat, halimbawa, di ba, sa bylaws. Nakasulat sa bylaws, yung nakasulat sa Articles of Cooperation. Parang sinusunod namin po siya by the book. Correct. And then parang may mga bagay pala na pwede pala yung ganon. So yun po yung mga yun yung isa sa mga struggles ng mga nakakaraang taon, which i-report po namin yan doon sa magiging GA po natin. So tama po kasi kahit na ganun, kahit na sabihin natin na medyo matagal doon po sa pag ng mga compliance, etc. Katulad, sir, nung sa inspection, di ba? Yung sa KAIS. Yes, sir. No, diba? last Yung last.
ang ganda nung yung result na binigay niya doon sa iPro, mababa po yung result natin, no? Kasi syempre from micro nga bigla tayo nag-jump to medium. Medium, yes. Yung medium na standards ng co-op, marami tayong wala doon, Correct. no? Wala tayong mga policy about a lot of things, pero ginawa na po natin dito sa leadership ng mga policy on, no? So hopefully next year maging maganda na yung result nung sa KAIS natin, etc., no? So ayun po. Ang ganda po ang ganda noong ginagawa nung sa CDA natin. Actually, ang ganda nga sir, no? Dahil namomonitor nila talaga. Nga lang, syempre, yung delay sa system, Ayun. Pilipinas din naman po. So hopefully, makatulong din tayo doon in the future, no? Pagdating sa pagpapabilis ng mga processes na yun. Kasi nga sir, sabi, dahil bata pa tayo, iba yung natin pag-aggressive natin. Correct, tama. At saka, kahit na ganun, di ba? Ang hirap nung ang daming papers. Opo sir, papal. Yun po yung isa sa mga adjustments talaga namin. Napakadaming papers po Correct. pagdating sa co-op. Share ko lang din sir, no? Nung last time galang sa BIR, tinignan yung paper na dala ko. Sir, ito na lang, ang kapal nito, sabi nila. Hindi nila kinuha yung buong paper. Sir, okay na to, kapal namin. Ganun po, no? Mga talaga. Kaya hopefully sa GA po natin maka-attend yung mga members para susubukan po nating makahanap ng mga paraan para nang sa ganun medyo ma-streamline natin yung ibang mga processes natin. So kailangan po namin ng boto nyo doon. Yes. Dahil yun na sir, tayong lahat ng mga members ang magde-decide kung saan papunta ang natin, cooperative. Correct. Tama. Hindi lang mismo nasa management or yung tayong lagi nakikita dito sir. So lahat tayong mga members may bosses. Correct, tama. So part na rin nung pag syempre pag ma-manage natin nung mga mga risks, etc. Yes sir. Pagdating sa business. All right? Yes. So sir, speaking ulit, na sinabi mong risk. So ang last natin na factors na consider ay yung risk management. Ano ba sir ito? Risk management ba ng management ng cooperative? Actually, sir, parang as a member or gusto magpa-member ng isang cooperative, so kailangan parang ma-evaluate niya yung cooperative risk management strategies and safeguards. Siyempre, to protect na rin yung mga members' investment and interest. Kumbaga, parang as a member ako, personally, kailangan may assess mo yung cooperatives pagdating dun kung paano lang mamimitigate yung mga external risks such as market fluctuations or yun nga sir, changes in regulations and also sa internal risks pagdating dun sir sa mga siyempre mismanagement or fraud na pa pwedeng mangyari. So yun, kumbaga parang risk management overall na siya sir. Well, tama naman po yun, pero sa akin that's why kailangan mag-participate kasi. Mahirap po yung kung hahanap po kayo sa akin kung hahanap po kayo ng parang cooperative, hanap kayo ng cooperative na mapapakinggan po yung boses ninyo kahit papaano. And yung cooperative na depende kasi yan sa personality, di ba? Yes, sir. Kasi ang personality ko medyo entrepreneurial ako no. So parang kung meron kang papasukin, parang be sure na magiging active ka, magpa-participate ka talaga doon sa papasukin mo na yon. Parang sa ganun kahit papaano, meron kang meron kang say. Or kahit pa paano nakikita mo lalo kung ikaw ay someone na parang problem solver. Kasi kung participative ka sa cooperative na yun, nakikita mo yung sir, mukhang kailangan ng improvement sa ganitong side ng ating cooperative, etc. etc. Parang sa ganun, part po kasi yun ng risk management Yung mga improvements ay part ng risk management kung tutuusin, no? When it comes naman sa overall na risk management ng cooperative, may mga specifics naman po kasi na details. Parang ganito, sir. Isa sa risk management part is yung yung sinabi mo kanina na legal and regulatory compliance. Risk management part yon, di ba? So kung nakakapag-comply sila, ibig sabihin, alam mo na, okay, itong co-op na ito ay kinocomply nila lahat ng mga kinakailangan on time sana, yung compliance nila. Ibig sabihin, itong mga ito, sinusundan nila yung standard. So since sinusundan nila yung standard, mas malilesen yung risk natin na baka malugi. Tama. Kasi di ba ang isa sabi mo nga kanina is mismanagement, no, yung fraud. Kunyari meron kasi tayong isang member nung nakaraan parang meron siyang inintroduce na gustong mag-invest na foreigner doon sa iPro Co-op. Naalala mo yon? Tapos sabi niya, may mga question siya. Sabi ko, sir, as a member, kunin mo yung audited financial statement natin dito. Sabi ko na gano'n. Yung external po na audited financial statement, di ba? Yung po kasing mga bagay na yon, kung meron po yung ating cooperative, alam mo na nagko-comply sila. Kasi ibang tao yung nag-audit nun di ba? So, since ibang tao yung nag-audit, parang nakita nila yung totoong financials ng ating cooperative,
welcome naman po kayo lahat na kuhanin yun, no? So sa mga members po natin, kung may nakikinig man, yes po, kung gusto niyo pong makita yung financials ng co-op natin, hingin niyo lang po yung audited financial statement natin. Anytime, no? Po pwede niyo naman pong hingin yun. Baka charge na lang natin para kumita yung co-op natin. Di ba pag nagsosowa ka sa bangko, di ba, may charge do. Oh, di ba? Parang 100 yung first 3 pages and then meron pang bayad yung next pages di ba? Correct. Para po pagkakitaan din natin, di ba? Sa atin naman din pumapunta Oo, yun. sa atin din pupunta yun. So ayun po, part po ng risk management yung mga bagay na yon, no? When it comes naman to investments ng cooperative, meron naman pong investment policy diyan. So tingnan niyo po kung yung investment policy is nagme-make sense sa inyo, etc., etc. Kasi kung nagme-make sense yung investment policy, then it's good. Meron kang risk management kasi marami rin naman pong Though ang iPro Co-op ay wala pa po sa part na yon, pero marami pong cooperatives na very liquid. Tama. Yung mga billionaire co-ops, di ba? Parang daang milyon yung nasa bank account lang nila na hindi siya na hindi siya gumagalaw doon. So syempre, kung ifa-factor in mo yung inflation, medyo naglo-loss ng konti. Tama. Yung pera natin doon sa kung nasa bangko lang siya, no? Yun po ay para sa mga billionaire cooperatives. Yes. Kapag titingnan niyo po yung updated financials natin pagdating sa GA natin ng July, doon niyo po makikita na ang iPro Cooperative po ay hindi siya liquid. Tama. No? Bakit? Kasi maliit pa lang po tayo na co-op. Ibigay mo nang ibigay sa market hanggat kayang ibigay, di ba? Ibigay mo nang ibigay sa market para kumita ng kumita. No? Para nang sa ganun maganda yung maging flow. So doon po, no? So lalo na nga sir yung mga investors na parang sabi ko nga sir parang Warren Buffett's approach. Parang diba sir si Warren Buffett doon siya nag-invest sa mga business na parang nag-start or medyo paano na tapos in the long run kumbaga long run siya So dahil since tayo bata pa lang din or baby cooperative pa lang din naman, so pwede silang mag-join sa atin. Oo. And para marami din tayong sir makatulong. Yes, para tama. sa ultimate goal ng ating cooperatives. Correct. Buti na lang din po when it comes to risk management sa operations natin, dun sa loan, sa credit operations natin. Buti na lang din yung manager natin ay bihasa pagdating sa mga sa mga insurance, di ba? Pagdating kasi sa finance, talagang insurance ang ang risk management na ang risk management na kumbaga financial asset or ano ba yung tawag natin doon? Contract, basta an instrument para sa risk management, no? Financial instrument para sa risk management simply is yung insurance. So at least butin lang po si Sir Eric ay expert pagdating diyan. So nalagyan natin yung mga halimbawa yung sa mga loans, di ba? Yes, yung mga loans na pinapalabas natin ay merong mga insurance po yun na makakasama, no? Para just in case yung mga unexpected things na nangyari dun sa mga members natin, merong may magbabayad ng loan nila. So, hindi magkakaroon ng loss yung co-op natin and then meron pa tayong maibibigay sa kanila. Tama. So that is one, no? So, ayun po. Kasama sa risk management din talaga. Correct. And pagdating nga rin po sa personal risk management ninyo, di ba? May HMO po, yung ating cooperative, no? In partnership with 1CISP. So, ngayon po, kahit na sino sa inyo po pwede na pong mag-apply doon kasi nakompleto na po natin yung minimum number, di ba? Ng mga members para maging group po tayo. Ay, napakamura po nun. Mag-email lang po kayo o mag-message lang po kayo dito sa ating Facebook page. Sa akin po, parang halos buong pamilya ko kinuhanan ko na, pati dalawa naming kasama. Di ba? So, andyan yata si Maxima. Si Maxima, hello po. Magandang buhay. Ayun. Oo, ayan. Nasa bungabo niyan, naka-off. Kaya pala, Ate Senia. Ayun. Okay, so may dagdag ka pa, sir? Well, marami pa naman, no? Marami actually. Iba-ibang sir, 'di ba? Parang every person iba-iba kanyang belief kasi or perception pagdating sa mga tinitingnang risk. Kumbaga parang ito yung sa atin. Then kasi sir, parang 'di ba most common kasi na nagiging factor nila, iniisip agad ay yung return. Parang naman, given naman na siya talaga when it comes to investment or anumang klaseng hindi man sa cooperative, sa lahat ng business na papasokin ng isang investors, syempre parang given na yung
magkakaroon ng return dun sa mga capital na ilalagay nila doon. Or malulugi, di ba? Yes, sir. Or malulugi, which is ganun talaga. Tama. No, sabi nga natin kanina, may mga things na kaya mong i-control pagdating sa business. Ang importante po sa atin ay doon sa mga bagay na kaya nating i-control. We are doing our best Yes. para doon. Pero sa mga factors na yon, pero sa mga factors na hindi natin makontrol or wala tayong control, ganun po talaga. Pagpapasuggest na lang din po natin yung mga bagay na yon, no? And speaking of, pagdating din ano ba? Ano nga ba yung sabihin ko? Nawala na yung sabihin ko. Naggutom na yata. What? Ayan, sabi ni Sir Eric, sige, basa ka muna. Ayan. Sabi ni Sir Eric, yung kanina, sir, ay on the way na raw siya, sir. Sige. Sige, sir. Thank you, ma'am. Ay. Okay. So, yun lang naman po. Objectively, ang mga factors na, di ba, part ng risk management po ng cooperative, no? Di ba, merong isang strategy na sinabi mo rin sa akin na ang mga cooperatives ay hindi required na magbigay ng dividendo and patronage refund sa first 5 years, no? Kasi po yun is syempre hindi naman natin sinasabi na hindi tayo magbibigay. Yes, correct. Sa iProCoop, alam po stress na kami diyan, no? Para syempre nang sa ganun to show yung appreciation din sa mga nag-members natin, Kaya talagang todo push yung sa management ng cooperative para meron tayong pagsalu-saluhan, and awa naman ng Diyos ay mukhang meron. Yes. Yehey. Yehey. So, pero yun po is part ng risk management ng cooperative, no? Na ang mga cooperatives ay hindi required na magbigay ng ng dividendo sa first 5 years. Bakit? Kasi syempre, yung mga dividendo po na yon ay dapat ay natin yun i-reinvest natin dun sa co-op natin Dapat yung mga dividendo na yun sana ay ipaikot na naman natin para nang sa ganun, after 5 years, tuloy-tuloy yung ikot ng pera sa atin sa cooperative. Then hopefully, after 5 years, marami ng serbisyo yung co-op ninyo, di ba? Kasi hindi lang naman insurance di ba? Kasi isa sa mga goal, di ba? Isa sa mga goal ay magpatayo ng school. Tama. Isa sa mga goal ay sinasabi nga ni Manager Eric na parang ang tawag dito, ang inspiration ay yung Tagum, di ba? Ang Tagum Co-op po ay ang kanilang motto ay parang from womb to tomb, cover ka nila, di ba? Nasa sinapupunan ka pa lang hanggang mamatay ka, covered ka nila kasi meron po silang business ng ano ba yung tawag doon? Yung sa Ataulan, funeral. May funeral service po sila, di ba? So yung mga bagay na yun is pwede natin gawin, pero magagawa lang po kasi natin siya kung nagko-compound po o naiipon natin yung pera doon sa co-op, no? So part po yun ng risk management ng cooperatives na hindi sila required na magbigay ng sa first 5 years ng nila. Pero ayan. So ako po personally, syempre kung objectively mo titingnan, saan ka mga mag-i-invest bukod dun sa mga nakita natin, syempre yung mga historical performance, important din po yan, no? Yung mga services, additional services na meron sila kasi kaya ka nga nag-member Kasi ang mindset mo is iniisip ng mga leadership team, ng management team, ng co-op namin na gumawa ng mga produkto na makikinabang kaming lahat. Yun kasi yung parang default na na presumption pagdating sa sa pagjo-join ng isang cooperative. So dito sa atin, meron tayong insurance, may HMO tayo ngayon, and in the future syempre madadagdagan at dadagdagan pa po natin. Many more. Kaya join us now. Kaya ito ang hinihintay ninyo, sabi nga. Okay. So may dadagdag ka pa, Sir Gian? Wala na. Okay na ako, sir. Okay. So, sige po. Kung ano man po ang natutunan ninyo sa video na ito, paki-like naman po, comment, and please share itong video na ito sa inyong mga Facebook accounts or sa inyong mga friends na naghahanap po ng mga cooperative, no? Ito naman po ay more educational, yung mga ginagawa po natin na ito, no? Kwentuhan lang na may natututunan kung tutuusin. Habang kumakain ng lunch. At parati po nating tatandaan, ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.